Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, tayo po ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Kung mamumuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at iiwas sa anumang nagdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit, sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingi natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan, hindi lamang sa pagpapakasakit, kundi hanggang sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Ang magdiriwang po ng banal na misa sa umagang ito ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MC, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos, MC. Magsitayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Panahon tayo'y nag-ibig, nang walang may aking saliti, paanong di tayo likapin, kaya muling magtipon, kawitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Magandang umaga sa inyong lahat, Magandang umaga po, Father. at welcome sa ating banal na misa itong araw ng linggo. Sa misang ito, itaas natin sa Diyos yung lahat ng ating mga pinagdarasal, mga kahilingan sa Kanya, lahat ng mga pagpapasalamat natin sa Kanya. At isama rin natin sa ating misang ito ang preparasyon sa ating mga kapatid na kamadrihan, sa aming mga kapatid na kamadrihan, sa Our Lady, Daughters of Our Lady of the Sacred Heart, sa kanilang paghahanda para sa kanilang nalapit na foundation day. At isama rin natin sa ating mga panalangin, tayo pong lahat dito sa Mission Station, Our Lady of the Sacred Heart, na naghahanda rin para sa nalalapit sa ating kapistahan ng ating Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Isama rin natin sa ating mga dasal ang lahat ng ating mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa bayan, sa simbahan. Nawa silang lahat ay patuloy na bigyan ng kalakasan, patatagin ang kanilang sarili sa lahat ng mga challenges sa paglilingkod. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdanan, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos ay ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, pagkumanak ng Diyos, Padre ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo aming kahilingan, Ikaw na dadalog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa waghati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa amin kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, magpagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkukup. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, dumadaing si Propeta Jeremias. Nababanaag sa buhay ni Jeremias ang tungkuling gampanin ni Jesus, ang Mesiyas na paghihirapan at papatayin ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyang, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Tugon. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Tugon.
Aking pinagsasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Tugon. Aking pinagsasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni Pablo ang lahat ng Kristiyano na tumulad kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawa nang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit doon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katubas naman nito'y kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Pangalawa, magandang umaga sa lahat ng mga
nanonood, nag-isubaybay sa ating live streaming dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Sa mga hindi rin taga dito sa atin, nandun sa ibang bansa, magandang umaga rin po sa inyong lahat yan. Noong mga nakarang araw, tinanong ko yung ating head sa Commission on Worship and Liturgy. Ang pangalan niya ay si Marpy Songgalia, Miss Marpy Songgalia. Iwan kung alam niyo siya, iwan kung kilala niyo siya. Tinanong ko siya, jokingly, Marpy, magmimisa pa ba tayo ng 8 a.m. o doon na lang sa 6 p.m.? Pag-isahin na lang natin. Sabi niya, Father, magmimisa pa rin tayo ng 8 a.m. Yung 8 a.m. at yung 6 p.m. ay magkaiba po. Kaya narito po ako, sinusunod yung kalooban ng ating Commission on Worship and Liturgy, yung ating head na magmisa. So more or less, natawa lang ako sapagkat just a beautiful reminder for me that Sunday is really an obligation for us to say Mass for you. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon ay tumpak talaga sa ating buhay-buhay sa ngayon. O hindi lang siguro sa ngayon, kundi sa buong buhay natin dito sa mundong ito. Gusto kong simulan yung aking pagbabahagi sa inyong pagninilay patungkol sa isang napakasimpleng tanong lang. Ang tanong nito ay, ano at sino ang cross sa buhay mo? Ano at sino ang cross sa buhay mo? O kung marami, edi i-modify natin. Ano-ano, sino-sino ang mga cross sa buhay mo? Marahil naitanong nyo na yan or napakinggan nyo na yan sa buong buhay nyo bilang mga Katoliko, bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga po itong malaman natin sapagkat ito po yung kailangan nating linawin, lalo na sa ating mga pagbasa sa ngayon. Sapagkat sa ating mga pagbasa sa ngayon, ito po'y patungkol sa pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Nung nakaraang linggo, nabatid o na-remember natin na napapabilib si Jesus sa sagot ni Simon Pedro. Diba? Naalala niyo pa? Nung tinanong si Pedro ni Jesus, Pedro, sino ba ako sa mga tao? Sino ba ako? Sabi ni Pedro, Jesus, ikaw ang Mesiyas, ang buhay na Diyos. Doon pa lang napabilib na si Jesus kay Pedro sapagkat yun naman talaga si Jesus, isang Mesiyas. Samantala, ngayong linggong ito, sa ating Ebanghelyo, medyo nawawala yung bilib ni Jesus kay Pedro sapagkat nung tinanong si Pedro ni Jesus o nung sinabi ni Jesus ang kanyang kahihinatnan pagdating ng panahon na siya'y maghirap, na siya'y dadaan ng sakit at siya'y mamatay at sa ikatlong araw siya'y mabuhay, medyo malabo ito kay Pedro. Medyo hindi maliwanag ito kay Pedro. Kaya anong ginawa ni Pedro? Parang nilapitan niya si Jesus at parang inilayo si Jesus. At meron siyang sinabi, Jesus, huwag naman sanang ganon. Bakit mo ba pahirapan ang sarili mo? Marahil, yun din siguro yung ating nakikita sa ating buhay, no? Minsan sa buhay natin, ayaw naman talaga natin ng maghirap tayo. Ayaw naman talaga natin na meron tayong medyo mabigat o mabigat na ating pagdaraanan sa ating buhay. Gusto natin yung pa-chill-chill lang. Gusto natin yung kampante lang tayo. Kahit anong meron, hanggat maaari, okay lang, no? Sadyang ganun. Easy-easy lang tayo sa ating buhay. Kaya lang, iba po yung pinupukol, iba po yung pinapaalala sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo, itong pagsunod kay Kristo. Imagine sa ating unang pagbasa, si Jeremias, isang propeta, sa kanyang pagsunod kay Kristo, ang daming nangyayari doon na medyo, siguro nabibigatan na rin si San Jeremias, si propeta Jeremias, pero hindi siya nag-give up.
sa kanyang pagiging propeta, sa kanyang pagmimisyon. May panahon na kung saan nanlalamig ang mga tao. Medyo hindi kampante sa kanya, medyo hindi siya pinaniwalaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang misyon. Dahil para sa kanya, klaro ang kanyang pagmimisyon. Klaro sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Klaro sa kanya kung ano ang kanyang nasimulan at kung ano ang kanyang tatapusin. Kaya, magandang huli, siya nagtagumpay. No? Klaro sa kanya kasi ang kanyang misyon. At sa responsorial psalm, napakaganda po ng sinasabi doon na kumbaga, uhaw ang espiritu, hinahanap ang Diyos. Marahil sa buong buhay din ninyo nangyari na yung ganyan. Sana nga, no? Na at least man lang sa ating buhay bilang mga Katoliko, bilang mananampalataya, kung nahihirapan tayo sa buhay, doon tayo lilingon sa Diyos. Doon tayo hahanap ng lakas. Doon tayo huhugot, kukuha ng lakas sa Diyos dahil uhaw na uhaw tayo sa Kanya. So sa ating Ebanghelyo, napakalinaw po ng paanyaya sa atin ng Diyos kung paano ba tayo maging tunay na tagasunod ni Kristo. Ito napakalinaw. Una, kailangan nating kalimutan yung ating sarili-sarili. Mahirap po ito. Kailangan natin kalimutan yung ating sarili-sarili sapagkat ito po yung, kumbaga, dito po tayo tinitrain ng mundong ito. Halimbawa na diyan, yung iba sa atin, mas focus sila, mas particular sila kung paano sila mismo makikilala ng ibang tao. Kaya nga, lumalabas minsan yung iba, medyo peke yung kanila, medyo fake yung kanilang pagpapakita ng mabuti. Kasi meron silang hangarin na gusto na makilala. Gusto nila na ang atensyon ay doon lamang sa kanilang sarili-sarili. Kaya medyo mabigat po ito na hamon para sa lahat o hamon para sa ilan na kung saan yung nakasanayan ng nila ay yung kanilang reputasyon. Yung nakasanayan ng nila, yung kanilang imahe na kung saan ito dapat. Kaya minsan, nagkakaroon ng problema. Halimbawa, ikaw o ako, kailangan ganito lang yung inyong makikilala bilang ako. Pag meron kayong sasabihin hindi maganda para sa akin, yan, magsimula na yan ang away. Pag meron kayong sasabihin na medyo hindi ako kampante, yan, magkakaroon na ng problema. Magkakaroon na ng hindi pagkakaintindihan. Hanggang pagdating ng panahon, mamalayan na lang natin na hindi na tayo nag-uusap. Mamalayan na lang natin na hindi na tayo nagpapakiramdaman. Hihintayin na lang natin kung merong mangyaring grabe na talaga at saka pa tayo uusap. Saka pa tayo maglaan ng panahon na mag-usap. So yun po, isa po yun na panawagan para sa ating lahat na para tayo maging tunay na tagasunod ni Jesus. Yan ay ang una, kalimutan ang ating sarili. Yung pangalawa, ito rin po yung tinatawag natin na sa ating buhay, yung tinanong ko kanina, yung tinanong kung sinong cross ninyo sa inyong buhay, kailangan kasi malinaw din yun para sa atin. Sapagkat, kung alam natin kung ano itong mga cross sa ating buhay, dapat talaga natin itong pasanin. Yun po yung sabi ng Diyos ni Jesus para sa atin. I remember one time, meron akong foster parents na kung saan yung aking tinitirhan ay yung kanyang asawa ay mahilig uminom. Walang isang gabi na hindi umiinom. Ako naman, enjoy ako sapagkat pag minsan isang tao pag-iinom, wala nang barikada lahat na kumbaga lahat na yung tahimik, makapag-usap, makipagkwentuhan. So nag-enjoy ako doon. Until such time, itong asawang itong aking foster mother, sabi niya, parent, sabi niya, brother, hindi ko na alam kung paano ihinto itong bisyo ng asawa ko. Halos gabi-gabi, laging lasing. Until such time, kung anong gusto niya, kahiligan niya, na rin ako. Nag-stock na rin ako sa aming bahay. Para lang talaga siya hihinto. Minsan nga pa ang sama ko na ipinagdasal ko na siya na magkasakit. Magkasakit. Para ihinto na talaga sa inom kasi irita na ako Pero wala namang nangyari. The more na nag-enjoy ang kanyang asawa, sabi ng asawa niya, bakit pa ako lalabas? Nandito na pala ang bait-bait ng asawa ko. Pinoprovide niya ako ng mga inumin. So ito na, tuloy-tuloy ang ligaya. Mas lalong nairita
Yung ating foster parents na isa, sabi niya, ay naku brother, wala pala ito. Kala ko ito na yung maging susi. Kala ko ito na yung maging solusyon sa lahat ng ating pagsasakripisyo, sa lahat ng ating mga ginagawa dito sa aming pamilya. Yun na rin ang sabi ko sa kanya, naku, ganun talaga yan. No? Ganun talaga. Kung yun yung cross mo, yun talaga yun. Wala ka nang magagawa. Yun yung kanyang nakasanayan. Marahil maiba mo siya, pero hindi sa kagustuhan mo. Marahil magangyari yun, pero siguro matagal pa ng panahon. Kasi siguro hindi pa kayo nagsama, yan na talaga yung style niya. Yan na talaga yung kanyang buhay. Kaya mahirap tanggalin yan sapagkat yun na yung kanyang nakasanayan. So ilan lang yan sa mga example na kung saan klaro ang cross nitong babaeng ito, itong asawang ito, sa kanilang buhay bilang mag-asawa. At marahil sa inyo din, hindi lang ganun. Maraming mga cross, maraming mga sakripisyo ninyong ginagawa sa inyong pamilya para lang talaga may raos ang inyong pamilya sa lahat ng mga hamon sa buhay sa inyong pamilya. So ito po yung paanyaya ng Jesus sa ating lahat. Pasanin ang cross. No? Pasanin. At yung pangatlo, ito po yung sinasabi natin na kailangan natin gayahin si Jesus. Anong kanyang ginawa ni Jesus? Itong kanyang pag-aalay ng sarili. Pag-aalay ng sarili. Marahil merong iba sa atin sa ngayon, klaro na rin sa kanila. Halimbawa na lamang, itong ating mga kapatid na mga nurses, na mga doctors, at yung iba walang katitulo, na walang next sa kanilang pangalan, pero nandun, naglilingkod, tahimik na naglilingkod sa ating sambayanan. Ito po'y isa ng buhay na pagiging example, buhay na ehemplo bilang pagtugon sa panawagan ni Jesus, itong pag-aalay ng kanilang mga sarili-sarili. Mahirap po ito. Halimbawa na lamang, ang dami nating napakinggan na mga istorya patungkol sa mga balibalita, patungkol sa mga taong nag-aalay ng kanilang sarili. Diba, sinasabi nilang kanyang pamilya, ba't ka ba papunta doon? Ba't ka pa maglilingkod? Alam mo naman yung kahitnan yan. Posible kang mahawa talaga ng virus. Pero, para sa kanila, there is something happening there na yun yung nag-uudyok sa kanilang paglilingkod. Aside sa kanilang promise sa sambayanan, no, na maglilingkod sa pamamagitan ng kanilang profesyon. Alam ko, meron pa doon mas nangingibabaw pa talaga. At yan ay ang kagustuhan na maglingkod, na maging kagaya ang Diyos na nag-alay ng kanilang mga sarili-sarili. Gusto ko lang i-simplify lahat ng itong panawagan ni Jesus para sa ating lahat. Marahil una, yun na nga, kailangan nating alamin yung ating cross. Yun ang pinakauna. Alamin natin anong meron sa atin na medyo mabigat, medyo challenging, medyo palaging nagkahamon sa ating buhay. Kailangan nating alamin. Kailangan malinaw. Nang sa ganon, mabigyan natin ng solusyon. Nang sa ganon, matutukan natin. Yun yung kagandahan once alam natin yung ating mga cross sa ating buhay. Paglingon mo lang, cross mo talaga yung asawa mo. Paglingon mo lang, cross talaga yung mga anak mo. Paglingon mo lang, cross talaga yung mga kapitbahay nyo. Paglingon mo lang, cross talaga yung mga kasamahan mo sa paglilingkod. Paglingon mo lang, cross mo lang yung kung akala mo okay siya, pero cross pala sa buhay mo. So, ang daming pwedeng mangyayari na kung saan masasabi natin cross. Kaya kailangan alam natin kung ano-ano ang mga iyon. Pangalawa, dapat nating tanggapin. No? Dapat nating tanggapin. Kung alam na natin na ito yung mga cross natin sa buhay, pangalawa, dapat nating tanggapin. Pag sinasabing tanggapin, we have to embrace all of those crosses. Kailangan nating tanggapin sapagkat ito naman talaga yung hamon para sa atin, no? Hamon para sa ating lahat. Iba din kasi yung accept lang tayo or alam lang natin at di natin tanggap, wala ding mangyari sa ganun. So, dapat talaga nating tanggapin. Yung pangatlo, yun din. Medyo may kabigatan na. Kailangan nating dalhin. We have to carry all of those crosses. Bitbit talaga natin yan. Kaya minsan sa buong buhay natin, alam ko naman yun o alam nyo naman yun, na para bagang masasabi natin, nabibigatan na tayo, gusto natin mag-give up, gusto natin na iiwas,
Gusto natin magpakalayo-layo muna. Hindi lang yan sa pamilya, ha? Marahil din sa paglilingkod din natin. Minsan yung iba sinasabi nila, Father, kailangan ko muna mag-exit, kailangan ko muna magpahinga sapagkat hindi ko maintindihan yung aking mga kasamahan sa kapilya. Hindi ko maintindihan yung aking mga kapitbahay. Ito lang naman ako naglilingkod, pero hindi nila ako naintindihan. Pero pag i-exit ka, walang mangyayari. Hindi pa resolba ang iyong cross na pinapasan sa ngayon. Hindi mo maitulungan yung kanyang sarili at hindi mo rin matulungan ang iba. So yun din yung limitasyon doon. Although napi-free ka for how many weeks or days na kung saan nawala ka doon sa toxic na yon, but then again, ikaw ba mismo, nakatulong ka ba sa iyong sarili at the same time sa iba? At yung pang-apat, ito yung pinakahamon talaga, itong pagsunod natin sa Diyos. So yun po, kailangan alamin yung cross, tanggapin yung cross, pasanin yung cross, at yung panghuli, itong ating pagsunod sa Diyos. So lahat ng ito, lahat ng mga cross, meron talagang kaakibat na mga kabigatan. Meron talagang kaakibat ng mga suliranin. Meron talagang kaakibat ng mga problema, mga sakripisyo. Maraya sa inyo bilang mga tao, no? Bilang mga lingkod ng Diyos. Alam ko, klaro din sa inyo na itong paggawa ninyo sa lahat-lahat, kahit na medyo mahirap, kahit na minsan nagsasakripisyo talaga kayo sa buong buhay ninyo para sa pamilya, para sa sambayanan, para sa simbahan, sapagkat para sa inyo, gusto ninyo na mabigyan ng saysay ang buhay ninyong pamilya, ang maging simbahan at maging sambayanan. So yun po, kailangan natin maging extra, mayroon ng extra service para sa lahat. Kasi pag doon lang tayo sa ating mumunting pamilya na kung saan doon na nag-evolve yung ating paglilingkod sa bawat isa, minsan hindi tayo makakaranas ng tunay na kaligayahan sa buhay. Kasi nga, di ba, meron tayong responsibilidad, accountability sa isa't isa. Na kung saan namang meron sa atin, kailangan natin itong ibahagi sa bawat isa. Iyon po yung ating mission. Bilang mga binyagang Kristiyano, kailangan natin maging totoo. Kailangan nating gampanan yung ating mga sinasariwal, lahat-lahat sa ating pagbibinyag. Kailangan natin gampanan yung ating mga pangako sa Diyos habang tayo ay nagtiyatyagang sumusunod sa Kanya. So mga kapatid, ipagdasal natin sa Diyos na sa ating buong buhay, ano bang meron sa ating buhay? Huwag sana tayo maging stagnant. Yan lang sa ating sarili. Pagsikapan natin na mangiibabaw pa rin yung paggawa ng mabuti. Mangiibabaw pa rin yung pagsunod sa Diyos. Minsan, mahirap itong pagsunod o mahirap man talaga itong pagsunod. Kasi nga, kailangan natin consider, una, hindi lang yung ating sarili. Sapagkat pangalawa, kailangan natin consider ang Diyos. Hindi lang consider, kailangan natin alamin ang Kanyang kalooban. Ito po ay medyo malalim na sapagkat may tanong din natin, Father, paano ba natin malalaman na kung itong mga ito ba ay siyang kalooban ng Diyos? Masasagot natin yan kung maglaan talaga tayo ng panahon na maghilay, tumahimik, at alamin at pakiramdaman ang galaw ng Espiritu sa ating buong buhay. Nawa ang Diyos patuloy na magbibigay lakas at tatagan sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Kanya, sa kabila ng mga cross na ating dinadala sa ating buhay. Siya na rin. Tayo po na. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin at katawang Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at uupo sa mabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ng maluwalhating kaharian ng langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayan ng Kristiyano, matutunawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapabanal din natin ang buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ng pagkapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal.
Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay aming lubos na pagkakalob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming iwinaksilong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalalakihan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunikain sa
sarili ay inihain, bilang pagkaipinumin, pinagsasayuhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malagaring Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ilyabo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maynayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Sa nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin ng Orasio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuglas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paglingap ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makaptanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong inintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, magpagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Tayo pong lahat. Alalahanin mo, mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Binilang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagian ka niya ng kanyang kaluluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kami marami sa mga nangyayari. Upang ang kanyang kaharian ay patuloy naman sa katuparan. Samahan kaming lahat sa pagbubuhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumao. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagdalina mo siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo po muna sandali para sa ilang pasasalamat. Pasalamatan po natin ang ating mga kapatid na sponsor po ngayon, ang ating mga kapatid na Execom Committee headed by Brother June Simon. At paalala din po, mamayang hapon po, sisimulan na po natin ang pagnonobina para sa nalalapit na kapistahan ng ating patron, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ito po ay sa ganap na ika-6 ng gabi via live streaming po. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay sa pagnonobina. At hinihikayat din po ang lahat na patuloy po natin suportahan ang ating programang Isang Dakot para matulungan po natin ang ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Muli po, pasalamatan po natin ang nagdiwang ng banal na misa sa umagang ito, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MEC, kasama po si Reverend Michael Angelo Tacagas, MEC. Maraming salamat. Gusto ko lang invite kayo ulit. Mamaya po ng alas 6
sa gabi na ba? Sa gabi, yung ating simula ng ating Nobina Misa para sa ating nalalapit na kapistahan sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. So, see you pa rin mamaya, ha? Kasi, iba po yun. Ano po? Yung sabi ni Head Martis ng Galilea. So, nanyahan po namin itong lahat na sumubaybay pa rin sa ating Misa Nobina Misa, mamayang alas 6 ng gabi. Kahapon, ako po'y dumalo sa isang meeting kasama ang lahat ng mga kaparian ng mga diocese natin ng Caloocan, kasama ang mga head sa Finance Council at mga bookkeepers. So, ang kasama ko lang kahapon ang ating lingkod sa ating Finance Council, si Ate Agnes. So, sa nabahaba ng pinag-usapan, isang pinag-usapan doon patungkol sa GCash, patungkol sa mga donasyon. So, isang way kung paano tayo makapag-donate sa ating simbahan. Isang way lang yon. Alam ko naman na mayroon tayong ibang ways, no? Gaya na lamang yung ating sobre. O gaya na lang yung ginagawa ng iba, paabot. Pakiabot nga ito, papunta sa mission station natin. At maraming salamat sa inyong way of donating, no? Kung hindi dahil sa inyo, marahil hindi tayo magpatuloy sa ating mga magandang programa dito sa ating mission station. Nakaka-shocking sapagkat una doon, isa sa mga katanungan doon sa meeting ng mga ilang kaparian, sabi nila kay Bishop, as far as kailan kaya namin matanggap ang tulong galing diocese? Or sa ibang tanong, hanggang kailan kaya mahinto itong ating tulong? Ano na nga, parang subsidy. Kasi ngayon po ang nangyari sa ibang mga parokya, sinusubsidize na ng ating dioceses sapagkat hindi na talaga kaya, no? Kasi yung ibang parokya doon lang sila nagre-rely ng lahat ng kanilang gastusin sa misa sa linggo. Walang misa sa linggo, no? Walang misa sa linggo. Wala silang kolekta. In fairness naman dito sa atin, andyan kayo, no? Andyan kayo. Laging nagbibigay. Laging buhay sa inyong mga puso itong pagka-generous. Maraming salamat sa inyo, no? Kasi yung ibang tanong nila doon, hindi namin alam, Bishop, kung hanggang kailan na lang kami kumbaga makapaglingkod sa ating simbahan kung ganito lagi ang sitwasyon. Yun naman talagang totoo. Hindi alam kung kailan magtapos itong COVID-19 na ito. Kaya yun din yung tanong nila. Hanggang kailan kaya yung suporta ng diocese sa mga parokya. Balikan ko lang, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Marahil hindi pa tayo umaabot sa doon na kumbaga sitwasyon. Kampante pa rin ako na in a way nababalance pa rin natin yung pasok natin sa ating mga pera, sa mga donasyon ninyo. Ito pa rin yung nakapagtimbang-timbang, no? Nakakayanan pa rin natin kahit papano. At maraming salamat sa lahat ng mga chapel leaders, sa mga kapikapilya na patuloy na gumagalaw, na patuloy na naglilingkod. One time, yung iba kasi nag-text din sa akin, sabi nila, Father, salamat sa iyong tulong. Sabi ko, hindi po sa akin yun, sa mission station, at the same time, sa diocese. Kaya natawa na rin sila, okay Father, sa atin pala. At yung isa din naman doon, sabi niya, Father, salamat sa tiwala na iyong ipinagkatiwala sa akin, sa amin. Sabi ko, yun naman talaga yung ating pagmimisyon. Yung pagmimisyon, yung pagsunod natin kay Kristo, hindi lamang sa akin, no? Hindi lamang nakafocus sa akin. Ito pong ating ginagawa, ito yung ating binibuild up na community dito sa mission station, ay lahat po tayo involved, no? Lahat po tayo hinihikayat na maging parte, no? Maging parte. Para pagdating ng panahon, lahat tayo, kumbaga, makapagsigaw na tayong lahat ang gumagawa nitong simbahang ito. Na tayo lahat, proud na proud tayo. Although mayroong iba na mga ilan na tumatayo, pero hinikaya talaga natin na lahat na itong simbahan na ating tinatayo, itong simbahan ito maging participatory church.
Yun yung imunungkahi ni Bishop para sa ating lahat. Hindi lamang yung pare, hindi lamang yung priest administrator, hindi lamang yung PPC president, hindi lamang yung mission station president, kundi lahat na nasasakupan may involved. At ako naman, napapangiti doon sapagkat ito naman talaga yung aking nakikita dito sa ating mission station. Nawa, magtuloy-tuloy tayo sa pagiging lingkod ng Diyos. Nawa, hindi tayo mapagod. Nawa, hindi tayo mawala ng gana sa ating pumatuloy. Kahit ano pa man, no? Meron mang manlamig sa atin, meron mang hindi magpaniwala sa atin, meron mang hindi magtitiwala sa ating paglilingkod. Ang importante, tuloy-tuloy yung ating paglilingkod. We cannot just simply please everyone. So kung para sa atin, ito yung kaloob ng Diyos, paglilingkod, although merong mangyayari hindi maganda, hindi perfect, pero tuloy pa rin. As long as para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, bilang isang community, klaro yung ating direksyon, klaro yung ating patutunguhan. Matutuwa ng Diyos para sa ating lahat. Kasi pagdasal natin ang bawat isa, nawa sa ating pagtuloy na paglilingkod, anumang meron na hamon, katibat nito, magampanan natin lahat. So sana excited tayo lahat sa ating paghahanda para sa lalapit nating kapistahan. Amen. Salamat muli sa inyong walang sawang suporta sa ating mission station. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng poong may kapal sa ngalan ni Kristo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon natin kaya kanyang pagkalingan ako sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon higang ang lupa, sa panahon ang ani sa dagat, sa panahon ng digmaan at katarungan, sa panahon ng kapayapaan. Ngayon natin